Right mga bro, welcome sa ating vlog. Umulan kanina, sobrang lakas. Woo! Traffic. Brother naka-open pipe astig pag naka-open pipe panlakas. May nagtatanong sa racing seat natin kung saan pinagawa ko to bro sa Ulihan, Silang Cavite. So dito lang malapit sa may Futon, medyo tapat ng Futon. Hindi talaga siya gumagawa ng yung tindahan nila ay parang hindi siya parang sideline niya lang sa tindahan nila. Ang tinitinda ata nila yung ewan ko doon, parang mga mating lang. Pero yung paggawa niya ng racing seat parang sideline niya lang. Okay naman yung gawa niya, napakasulit naman. Dati add swap pa lang mangyayari, add swap. So add ka lang ng 900 pesos, tapos swap mo yung stock na seat mo dun sa ginawa niyang racing seat. Stock to stock lang, hindi siya tumatanggap ng mga yung aftermarket na seat. Stock lang talaga. Kaya itong sa akin, yung stock ko na seat, swinap ko lang. Kasi yung na-receive ko, stock din na racing seat. Medyo maganda na ngayon, mas maganda yung ginagawa niya ngayon, pati yung cover. Saka stylish na rin yung pagka racing seat niya. Parang version 2. Punta lamang kayo doon mga bro. Ang pangalan niya ay Arnold Gonzalez. Hanapin nyo lang sa Facebook. Yung nakasakay sa Mio, nasa siya Carmona Racing Circuit siya, yung profile pic niya. Solid naman. Pinagawa ko to kasi sobrang hirap mga bro kapag meron kang laging angkas, lalo na yung stock na upuan nitong Raider Carb. Ang dulas, tapos naka shifter pa ko, hindi ko mai apak yung paa ko para para yung tumukod, para hindi ako madulas. Kasi itong itong foot pegs ko, tuping-tupi yung tuhod ko. So talagang pag umupo ako, yung lahat ng bigat ng katawan ko ay talagang nasa puwitan ko. Kaya kapag namreno, talagang dadaus-dus ka hanggang dito sa may grill na yan, hanggang malaglag ka sa upuan. Lalo na pag meron kang angkas, aray. So ang ginawa ko, nagpakabit ako ng racing seat, pinapalitan ko. So
So ngayon, ang nagsisakripisyo naman yung betlog ko, pero okay lang, at least nakokontrol ko yung motor. Saka ang ganda rin kasi yung handling mo sa motor ay magiging maayos kasi hindi natutukod yung kamay mo, dalawang kamay mo sa manubela. Dati nung nakastock, yung lahat ng yung bigat ng katawan ko napupunta sa kamay ko, kaya diin sobrang alay. Pero ito, so ano lang sa ano ko, so isasampa mo lang yung betlog mo dito sa parang camelback, yun, okay na. Hindi na ikaw dadalhin dito sa baba kasi nakaabang na yung camelback. Alright, nandito na tayo. Hinat ko lang yung aking girlfriend. Opo, madali mo na lang yan kasi maglalaba. Wala, di man kami tuloy mag-basketball. Ha? Di kami tuloy. Oo. Sina? Doon ka kumain sa bahay. Sunduin. Parang timang. Sige na. And it's been raining in Manila, hindi kabi ng mga bro. So itong cover ng racing seat ko, bago na to, pinapalitan ko siya dahil nga kinamot ng pusa, nasira, pinapasok ng tubig. Pinapalitan ko kay Boss Mel, kaso ang mahal, parang hindi naman worth it yung ano nila, yung cover nila. Ang mahal, 19 17 ba, 17 ata cover lang, tapos yung patay, yung patay saka cover. Tapos gusto ko sana pabawasan pa, medyo bawasan yung ano niya, yung camelback niya. So hindi naman tayo pala masusunod dun, sila masusunod, kaya wala tayong nagawa. Hindi pala pwedeng ipa-custom. Gusto ko sana ipapa-customize ko pa, babaguhin ba. So ewan ko, ang sungit ng ano nung katiwala dun. So no choice tayo. Siguro sa sunod na pagpagawa ko nito, kasi meron na namang butas, dinali na naman ng pusa, ibabalik ko dun kay ano, kay Boss Arnold. Ang ganda ng gawa niya, maganda rin yung tahi. Dun ko na ibabalik, ano daw, 600 pesos, 500. Basta kung gusto nyo magpagawa ng racing seat, yan, doon kay Boss Arnold Gonzales na taga Bulihan. Pakalampas lang ng tulay kung galing kayo sa SM Palapala. Kasi nanggaling ako dito sa ano Paliparan, tapos kumaliwa ako, dire-diretso na pa Carmona, di ba? Tapos unang tulay, tapos makikita ka sa kaliwa Puton, yung kasa ng Puton Trucks, and then kanan naman yung makikita mo yung may mga tinda na matting, floor matting. So parang ano yun, gawa nata ng mga upuan sa bahay, mga sopa. Pero yun kasi nakita ko. So doon tanungin nyo lang kung sino gumagawa doon ng racing seat.
Wala siyang display. Sulit naman mga bro. So itong ano ko, motor ko, bala ko nang i-build. Tatanggalin ko yung bracket ng box ko para maganda naman tingnan. Medyo sawa na rin ako para maiba naman yung pormahan. Ibibigay ko na lang to, itong box saka yung HR rib bracket. Sobrang tibay nito mga bro. Sinasabi ko sa inyo, itong GB box saka GB bracket na pang Raider talaga. Natanggal nga lang yung emblem sa gilid pero functional pa naman. Sobrang tibay. Kahit 25 kilos 30 kilos yung ikarga mo, hindi bibigay sa long ride. Kahit malubak ka ng malubak, wala, no problem. Pero yun, sawa na rin tayo at hindi na rin tayo bumabiyahe ng malayo. So tatanggalin ko muna para maiba naman yung pormahan. Gabi na tayo mga bro. So ginamit ko yung gloves ko para maganda naman tignan. Bala ko mag long ride Bicol. So hinahanapan ko lang ng araw. Sayang kasi nung nakaraang linggo, kung alam kong mahaba yung weekend saka may holiday na 2 araw, dapat sana nagplano na kung matagal pa para makauwi ng Bicol. Pero yun, so yan, ano na lang tayo, naglamyarda na lang, naligo na lang kami sa Laguna, sa Bacoor, sa Nagcarlan, Laguna, Liliw. Ganda dun mga bro. So alright, dami nang aayusin dito sa motor ko. Kahit palitin na rin to ng sprocket kasi matalim na yung sprocket nito, stock sprocket pa to. Saka yung chain nya, ang ingay na, sobrang ingay na ng chain. Palitan na. So papalitan ko na lang to ng, pag-iisipan ko pa kung original or genuine parts na chain at sprocket or yung aftermarket. Yung RK nakikita ko, RK maganda daw. So sa tingin ko, tingnan na lang natin kung ano yung the best para dito sa Raider. Hindi ko na babaguhin yung ngipin ng sprocket kasi all goods na rin. And then need ko na rin i-change oil to kasi ilang buwan na hindi ko na-change oil. 4 na buwan na siguro. Pero hindi ko naman siya ginagamit lagi kaya okay lang. So nasa ano na to,36,614 kilometer yung tinakbo nitong Raider 150 sa loob ng magpa 5 years sa akin. Lakas talaga ng ulan. Saka kung ikukumpara ko to dun sa mga
yung walang mga accessories tulad nitong grill, HRB, ay putik na yan. Tapos malaki kasi, medyo malaki yung gulong nito sa likod, pati harap din. Tapos may mga kung ano nakakabit, mabigat to eh. Tapos yun, may napapansin akong lagutok dito sa aking knuckle bearing, mga knuckle bearing na to. So dami na lang ang ano dito gagawin. Ito mga bro, sabi nila na kapag init daw ito ng makina, itong takip ko sa oil cooler, ito makikita nyo, meron siyang takip ng, meron siyang guard na plastic, yung acrylic sa oil cooler niya, di ba? Dati usong-uso nilalagyan. Kahit naman siguro ngayon, ewan ko lang, kasi ito hindi ko naman tinatanggal na. Simulan ang nabili ko yung cover ng oil cooler, hindi ko na siya tinanggal. So wala namang problema mga bro, kahit long ride. Hindi naman umiinit masyado yung makina ko, hindi naman nag-overheat, wala namang ano dito. Kasi may ano naman to eh, yung pasukan ng hangin. Maliban na lang siguro kung cover ng cover at kukunti lang yung mga butas. So huwag kayo mag-alala mga bro kung may nagsabing mag-overheat, wala, okay lang, all goods. Wala tayong isipin niyang overheat. Siguro yung mga naka-radiator pa ngayon pa yung nag-overheat eh. Kung putok yung hose, nabubutas. Pero ito oil cooled lang, air cooled na tinatawag. Pero ayan, kahit long ride dito mag-overheat. All goods na all goods. Nakuha ko ulit yung isa ko pang memory. Ito yung ginamit ko, yan o, yung nawawala matagal na, nandun lang sa ilalim ng aparador. Makita nila eh, binigay sa akin. Kaya ito yung ginamit ko. Okay naman, saka medyo wala nang saltik tong GoPro ko, hindi na nagmamalfunction. Kapit na tayo. Marami na rin palang na-inspired sa pag-vlog natin. Ayan, dahil daw sa panonood nila ng vlog natin, anong pinagagawa nating content, ay na-inspired daw silang bumili ng carb, Raider carb. Para sa akin, wala namang problema dito sa Raider carb. Ayan, walang problema kung gusto nyo yung Raider carb. Yun nga lang, pagdating sa resale nya, kung ibebenta nyo na second hand, sobrang baba. Iwan ko ba, ganitong 2018 model, nasa nagre-range na lang ng yung mga naiwan ko 2018 model pababa, 30 mil na lang. Pati ito nga siguro 30,000 na lang. Ewan ko kung bakit nagkaganon ang resale ng Raider 150 carb. Siguro sa dami ng motor na na-release simula Gen 1 hanggang up to now na reborn, pero yan, lumalabas pa rin sa market ng brand new. Pero ang mura na kapag ibenta mo ng second hand, dagdagan mo pa ng mga buy and sell na sobrang babarat. Wala na. FI, o yun, the best FI. Swap kaya to ng FI mga bro, para maranasan natin ang bilis. Dati
Ito yung King of Underbone. Ngayon hindi na siya King of Underbone dahil marami ng mga bagong modelo. Pero si Raider pa rin, kung ikukumpara natin sa bilis, Raider FI pa rin. Walang makakatalo sa bilis pagdating sa stock performance. At ang traffic dito mga bro. Traffic. Vlog pa ba tayo? Ay, nagbablog pa tayo. Nagre-record pa. Ang sarap kumain dun, no? Alright mga bro, dito ko na matatapusin tong vlog. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. May bibili lang tayo dito sa Dali. Alright, sige.